Daddy, sa tingin ko may masamang nilalang sa tabi natin oh. Walang anuman tol. Anak na rin ang turing ko sa kanya. Kaya natural lamang na mahalin ko siya. Daddy, ano yon? Huwag ka nang umiyak. Ligtas na tayo. Nahanap din kita. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay sa channel na ito at sa iyo po Kuya Chris. Bilang pasimula po sa aking kwento, nais kong ipakilala ang sarili ko sa inyo. Ako po si Tasyo, pero hindi ko po tunay na pangalan. Isang masayaing matanda na naninirahan sa isang maliit na nayon sa kanayunan. Ang nayon namin ay napapaligiran ng mga bukirin at malalawak na kagubatan. Dito nagtatanim ang karamihan sa mga kababayan ko ng palay at iba pang halaman. Mapayapa ang buhay naming mga taga-nayon. Nakatira ako kasama ang aking mag-asawang anak at kanilang dalawang maliliit pang mga supling. Magkakalapit lang ang aming mga bahay na yari sa kawayan at nipa. Simpleng pamumuhay lamang ang aming kinagisnan, ngunit masaya kaming namumuhay dito. Tuwing umaga, maaga akong nagigising upang mag-alaga ng aming mga hayop at mag-ayos ng aming hardin. Pagkatapos kong pakainin ng aming mga manok at baboy, aayusin ko na ang aking mga kagamitan sa pangingisda. Magmula pa noong bata ako, mahilig na ako sa paghuli ng isda. Ito ang aking paboritong libangan tuwing wala akong ibang ginagawa. Sa tuwing walang pasok ang aking mga apo, isinasama ko sila sa ilog upang turuan silang mangisda. Nagkukwentuhan kaming maglulolo habang hinihintay na kumagat ang isda sa lambat. Napakasaya naming magkakapamilya tuwing nagsasama-sama kami sa ganitong mga pagkakataon. Ngayong umaga, mag-isa akong pupunta sa aming paboritong pangisdaan. Maaga pa lamang, ngunit kita ko nang umaawit na ang mga ibon at unti-unting sumisikat ang araw. Malamig pa ang simoy ng hangin habang ako'y naglalakad patungo sa ilog na aming pinagkukunan ng isda. Dala-dala ko ang aking mga kagamitan sa pangingisda upang maghapon akong makapangisda ng walang abala. Pagdating ko sa ilog, dahan-dahan kong nilulan ang aking lambat. Ang bawat kilos ay binibigyang pansin ko upang masiguro ang magandang bunga ng aking pangingisda sa araw na ito. Ilang saglit pa ang lumipas. Nakahuli na ako ng ilang pirasong talangka at dalawang malalaking tulya. Samantala, naririnig ko ang mahinahong pagaspas ng mga dahon ng puno at malambing na tunog ng tubig. Tahimik dito maliban sa mga tunog na likha ng kalikasan. Nakakapagpaalala ito sa akin ng aking kabataan nung puro lang kagubatan ng aming nayon. Ngayon ay patuloy ang pag-unlad at dahan-dahang nagbabago ang aming nayon. Patuloy akong naghahagis ng aking lambat nang biglang may marinig akong mahinang tinig na tila nag-aalok ng mga bagay. Napalingon ako at nakita ang isang estranghirong lalaki na may dalang bayong. Mukhang naglalako ito ng mga paninda sa aming nayon. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin habang patuloy sa pag-alok ng kanyang mga paninda. Pagkatapos kong makipag-usap sa estrangherong lalaki, ipinagpatuloy ko ang aking pangingisda. Muli akong naghagis ng lambat at naghintay ng ilang sandali. Maya-maya pa ay may nahuli na naman akong isa pang malaki at matabang talangka. Habang abala sa aking ginagawa, napaisip ako sa estrangherong lalaki na kanina ko lang nakausap. May kakaibang kutob ako sa kanya
pero hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit agad ko ring itinaboy ang nasabing pag-iisip dahil baka hindi naman tunay na may masamang binabalak ang lalaki. Sa halip, pinagtuunan ko na lang ng pansin ang aking pangingisda. Tiningnan ko ang aking huli na puno ng iba't ibang klase ng isda ang aking balde. Alam kong magiging masagana ang aming hapagkainan mamayang gabi. Masayang masaya ako dahil napakaraming isdang maiiuwi ko para sa aking pamilya. Habang patuloy sa pangingisda, naalala ko bigla ang aking mga apo. Sila ay maliliit pa lamang pero gustong gusto na nilang sumasama sa akin tuwing pumupunta ako dito sa ilog. Lalo na si Luis, ang aking panganay na apo. Madaldal iyon at hindi tumitigil sa pagsasalita habang nasa ilog kami. Ngumingiti ako habang naaalala ang huling pagpunta namin dito. Tinuruan ko noon si Luis kung paano ilunsad ng maayos ang lambat para madali itong kumagat sa isda. Sa umpisa ay medyo nagkamali siya ng paghahagis kaya nabitawan niya agad ang lambat at hindi ito gumana. Pero sa pangalawang pagkakataon ay successful na siyang nakapaghagis nito at nahuli ang kanyang unang huling isda. Napakasaya ng bata nang makita niyang nakahuli siya ng isa. Tuwang-tuwa siyang ipinakita sa akin ang kanyang huli. Sa mga sandaling iyon, para kaming dalawang masayahing bata na naglalaro sa ilog. Walang humpay ang kanyang kwento habang naglalakad kami pauwi. Puno ng saya at excitement ang kanyang mga mata. Napangiti ulit ako habang naaalala iyon. Talagang masaya ang buhay pagkasama ang pamilya. Sila ang nagpapagaan ng aking puso at nagbibigay kasiyahan sa araw-araw kahit napakasimple ng aming pamumuhay. Busog kami sa saya at pagmamahalan. Maya-maya ay napuno na ang aking balde ng iba't ibang klase ng isda. Tiningnan ko ang langit at napansin kong papalubog na ang araw. Mukhang oras na para umuwi at maghanda ng hapunan. Dahan-dahan akong tumayo at inayos ang aking mga kagamitan. Binitbit ko ang aking balde na puno ng huli bago naglakad patungo sa daan. Naglalakad ako pauwi nang makasalubong ko muli ang estrangherong lalaking kanina ko lamang nakausap. Nandoon pa rin siya sa tabi ng daan, nag-aalok ng kanyang mga paninda sa sino mang dumadaan. Ngumiti siya nang makita niya ako at muling nag-alok ng kanyang mga paninda. Pero sa pagkakataong ito ay lalong tumibay ang aking kutob na may kakaiba sa lalaking ito. Habang nakatitig sa estrangherong lalaki, bigla ko na lamang naalala ang babala sa amin ng aming mga ninuno tungkol sa mga nilalang na nagpapanggap na tao. Mayroong mga kwento sila tungkol sa mga aswang na naglalakad sa gabi at pumapasok sa mga nayon upang manghuli ng mga inosenteng tao. Ngunit agad kong iwinaksi ang nasabing pag-iisip. Hindi naman siguro totoo ang mga kwentong iyon. Mga paniniwala lamang iyon ng mga ninuno namin noong panahon. Sabi ko sa aking sarili. Sa halip, tinanong ko ang lalaki kung ano ang kanyang mga paninda. Sumagot siya at ipinakita ang laman ng kanyang bayong. Mga piraso ng karne. Karne ng baboy ito. Bagong katay lang kahapon. Gusto mo bang bumili? Ang sabi ng lalaki. Sa unang pagkakataon, medyo nangamba ako dahil hindi ko alam kung saan nanggaling ang karne. Ngunit napansin kong mukhang sariwa nga ito at maganda ang kulay. Bukod doon, naisip ko na magandang pandagdag ito sa aming hapunan mamayang gabi. Kaya't napagdesisyonan kong bumili ng ilang piraso mula sa kanya.
ipinagpalit ko ang ilang piraso ng aking huli sa 1 kilo ng karne. Masaya ang lalaki sa aming transaksyon. Kaagad niya akong binigyan ng isang supot na may lamang karne bago pa man ako makapagbago ng isip. Pagkatapos ay nagpaalam na siya sa akin at nagpatuloy sa paglalakad. Samantala, ako naman ay nagmamadaling umuwi dahil malapit ng magdilim. Nais kong maabutan ng hapunan ng aking pamilya. Habang naglalakad, hindi mapakali ang aking damdamin. May maliit na boses sa loob ko na nagsasabi na baka may hindi tama sa estrangherong iyon. Ngunit pilit kong pinatatahimik ang nasabing boses. Masama ba ang magpalit ng isda para sa karne? Normal lang naman yun dito sa amin. Sabi ko sa aking sarili upang mapanatag ang loob ko. Pagkarating ko sa bahay, agad kong ibinida sa aking pamilya ang aking mga nahuling isda. Nakangiting sinabi ko rin sa kanila na mayroon pa akong dagdag na karne para sa aming hapunan. Ngunit imbis na masayang batiin ako, nag-alala ang aking asawa nang malaman kung saan ko nakuha ang karne. Kaagad niyang sinabi na delikado raw ang tanggapin ng mga bagay mula sa mga taong hindi namin kilala. Nang marinig ito ng aking mga anak, pumayag sila sa sinabi ng kanilang ina. Sabi nila na mas mainam daw na ibalik ko na lamang ang karne at huwag nang tanggapin mula sa estranghero. Sa unang pagkakataon, nagalit ako dahil para sa akin ay walang masama sa aking ginawa. Gusto ko lamang silang pasayahin sa pamamagitan ng pagdadagdag ng ulam namin. Ngunit nang makita kong nag-aalala talaga ang aking pamilya, pumayag na rin ako sa kanilang hiling. Kaya't kinuha ko muli ang supot ng karne at nagpasyang ibalik ito sa estrangherong lalaki. Habang papalabas ng aming bakuran, tinignan kong muli ang nilalaman ng supot at doon ko lang napansin ang kakaiba sa karne. Habang tinitingnan ng karne, bigla kong naalala ang mga kwento ng aking mga ninuno tungkol sa mga aswang. Ayon sa kanila, mahilig daw kumain ng laman ng tao ang mga ganitong nilalang. Dahil doon, kumuha ako ng 1 piraso at masusing tinignan. Sa unang pagtingin, mukhang normal lang itong karne ng hayop. Ngunit nang mas binusisi, napansin kong may bakas ng ugat at balat na kakaiba ang tekstura kumpara sa karne ng baboy o baka. Dahil doon, dumapo ang malaking agam-agam sa aking isipan. Paano kung hindi pala ito tunay na karne ng hayop? Kung hindi, ano nga ba ang nilalaman ng supot na ito? Tanong ko sa aking sarili. Upang malinawan, naisip kong subukin ito sa paraang alam ng aming mga ninuno. Kumuha ako ng ilang piraso ng kalamansi na malapit sa aming kusina. Piniga ko ang mga ito sa isang mangkok at saka ibinabad doon ng 1 piraso ng nasabing karne. Ginalaw ko ng bahagya ang mangkok upang siguraduhin na natatamaan ng katas ng kalamansi ang buong piraso ng karne. Pagkatapos, hinintay ko kung ano ang magiging reaksyon nito. Alinsunod sa kwento ng aking mga ninuno, kapag tunay na karne ng hayop, walang magiging epekto ang katas ng kalamansi dito. Ngunit kung ito'y karne ng tao o nilikha ng masamang engkanto, magkakaroon ito ng kakaibang reaksyon. Habang hinihintay, dumapo ang katahimikan sa paligid. Tanging tunog lamang ng malakas kong tibok ng puso ang aking naririnig. Maya-maya'y may nakita akong pagbabago sa karne. Unti-unting lumalabas ang kakaibang amoy nito. Tila ba bulok na itlog na matagal nang hindi na ilabas. Bukod pa rito, nagsimula na itong maghiwa-hiwalay
na animoy ubod na ng tagal magmula ng katayin. Ngunit ang talagang ikinagulat ko, may tumutulo na kakaibang manipis at maputik na substance mula rito. Ito ang lalong nagpalakas ng aking agam-agam na hindi ito tunay na karne ng baboy o baka. Dahil sa takot, agad kong itinapon ang naturang karne. Tinakpan ko ng maraming lupa ang supot kung nasaan ito upang hindi makita ng iba pang tao. Pumasok ako sa loob ng bahay nang nanginginig ang aking mga tuhod. Doon ko na lamang sinabi sa aking pamilya ang nangyari. Kaagad silang natakot at niyakap ako. Sabi nila, buti na lamang at hindi ko kinain ang nasabing karne. Mabuti na ring sinunod ko ang payo nila na ibalik ito agad sa estranghero. Ngunit ang tanong, sino nga ba talaga ang lalaking yon? At kung hindi karne ng hayop ang ipinagpalit niya sa akin, ano nga ba iyon? Nag-usap-usap kami ng aking pamilya at napagpasya naming abangan ang pagdating muli ng estranghero. Kapag bumalik siya, kakausapin namin siya at hihilingin na ipaliwanag ang lahat. Kailangang malaman ng buong nayon kung ano ang tunay niyang motibo. Kaya't habang hinihintay ang takip silim, naghanda kami ng mga patalim at iba pang sandata. Mananatiling nag-iingat sa tuwing may dadaan sa aming bakuran. Handa kaming harapin ang anumang uri ng panganib na maaaring dala ng gabi. Pinag-usapan naming mabuti ng aking pamilya kung paano namin haharapin ang estrangherong lalaki sakaling bumalik siya. Ayon sa plano, ako ang unang lalapit sa kanya at tatanungin kung ano ang motibo niya sa pagbebenta ng kakaibang karne. Habang naghihintay, naramdaman ko ang matinding kaba at pangamba. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng lalaki kapag hiniling namin sa kanya na ipaliwanag ang lahat. Pero alam ko sa aking sarili na kailangan naming gawin ito upang protektahan ng nayon namin. Dahan-dahang lumulubog ang araw at dumarating na ang gabi. Lahat kami ay nakaantabay na nag-aabang sa anumang kakaibang tunog o galaw. Biglang nagising ang aming mga aso at nagsimulang umungol. Kaagad kaming napalingon sa pintuan. Inaasahan na darating na ang hinahanting na nilalang. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, bigla namang tumahimik ang mga aso. Muling bumalot ang katahimikan sa paligid. Maya-maya pa'y nakarinig kami ng malakas na kaluskos na parang may dumadaang malaking ibon sa bubong ng aming bahay. Dahil doon, lumabas ang aking mga anak upang sulyapan kung ano yon. Pagkalipas ng sandali, bumalik sila na nanginginig ang mga tuhod. Sabi nila, nakita raw nilang may isang malaking anino na dumapos sa bubong. Pero bigla ring napawi nang sila'y makalabas. Dahil dito, lalong tumibay ang aming hinala na bumalik nga ang estrangherong nilalang. Sigurado kaming siya yun dahil walang iba pang hayop na kayang umakyat at dumapos sa bubong ng aming bahay. Upang patunayan ito, umakyat ako at ang aking panganay na anak sa bubong. Gamit ang aming mga sulo, sinuri namin ang bawat sulok nito. At sa isang madilim na bahagi, nakita namin ang bakas ng malaking paa na waring naiwan lamang kanina. Ito na ang huling katibayan na kailangan namin. Bumaba kami at ikinuwento sa aking asawa at iba pang mga anak ang aming nakita. Ngayon ay tiyak na kaming lahat. Bumalik nga ng gabi ang estranghero upang guluhin kami. Subalit sa halip na katakutan, nasindak o ikabahala, nagningas ang galit sa aming mga puso
paano ba naman namin matiis na may nilalang na gustong manakit sa amin at sa buong nayon? Kaya naman naghanda kami ng mga sandata, mga itak, krus at mga matatalim na kahoy. Sinubukan din namin na paikutan ng mga matitibay na lubid ang aming bakuran bilang depensa kung sakaling bumalik siya. Pagkatapos, naghintay ulit kami sa loob habang nag-iingat. Naririnig namin ang malakas na tibok ng aming mga puso habang hinihintay ang anumang yabag o tunog na nagmumula sa labas. Handang-handa kaming protektahan ng isa't isa laban sa anumang uri ng panganib. Sa paglipas ng gabi, tila humihina na ang aming matinding sigla at pangahas dahil sa pagod. Isang magandang pagkakataon ito para sa estrangherong nilalang na guluhin kami. Alam namin ito, kaya patuloy ang aming pagbabantay. Napagdesisyonan naming magpalit-palitan kaming magbantay sa labas habang natutulog ang iba. Ganito ang sistemang aming ginawa buong magdamag. Nang sumapit ang hating gabi, ako ang naka-assign na magbantay. Masinsinan kong binabantayan ang paligid habang hawak ang aking lampara at talim. Maya-maya pa, biglang may narinig akong ingay na nagmula sa may puno ng niyog sa labas ng aming bakuran. Dahil doon, dahan-dahan akong lumapit dito habang bitbit ang aking sandata. Nang makalapit, nakita kong gumagalaw ang dahon ng puno na animoy may pumapasok sa loob nito. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking kutsilyo habang unti-unti kong nilalapitan ang puno. Maya-maya'y bumulusok mula roon ang isang malaking itim na nilalang na mabilis na tumakbo palayo. Napasigaw ako sa gulat at agad na ginising ang aking pamilya upang ipaalam ang nangyari. Muling naghanda ang aking mga anak ng kanilang mga sandata. Lahat kami ay lumabas upang hanapin kung saan nagtungo ang nilalang. Ngunit sa kabila ng aming masusing paghahanap, wala kaming nakitang bakas nito. Nang hindi namin ito mahanap, naisip naming baka nakapasok na ito sa loob ng aming bahay habang abala kami sa paghahanap sa labas. Kaya't dahan-dahan kaming pumasok at sinuri ang bawat sulok ng aming tahanan. Subalit wala kaming nakitang anumang senyales na pumasok ang nilalang. Lalong lumakas ang aming pangamba. Kung nasan man ito ngayon, malamang ay naghahanda na itong manakit o pumatay. Habang nag-uusap kami, biglang may malakas na kalabog na narinig mula sa bubong ng aming bahay. Lahat kami ay napatigil at nakatingin sa kisame, nag-aantabay sa anumang galaw. Maya-maya pa, may mahinang yabag na naririnig kami na para bang papalapit sa pintuan ng aming bahay. Kaagad kaming napatalikod at nanatiling tahimik at nag-aabang. Biglang bumukas ng marahan ang pinto, ngunit imbis na masindak, lahat kami ay sumugod sa pintuan, handang atakihin ang anumang nilalang na papasok doon. Subalit wala kaming nakita roon, kundi ang malakas na hangin sa labas. Tila ba tinutokso lamang kami ng nilalang na nais lamang kaming takutin at guluhin. Ngunit hindi na namin ito patuloy pang titiisin. Kung inaakala nitong madadala niya kami sa takot, nagkakamali siya. Sa halip, lalong nag-alab ang apoy ng tapang sa loob namin. Handa na kaming harapin siya ng mata sa mata. Kailanman ay hindi kami titiklop o susuko. Patuloy naming iingatan ng isa't isa at ipaglalaban ang aming nayon hanggang sa huling hibla ng aming buhay. Maya-maya pa'y biglang lumitaw sa hindi kalayuan ang isang nakakatakot na nilalang. Lahat kami ay nakipagpambuno sa kanya.
At pagkalipas ng ilang sandaling pakikipagharapan sa estrangherong nilalang, bigla itong tumakas at hindi na bumalik pa. Hindi namin alam kung ano ang naging dahilan nito, pero nagpapasalamat kami na natapos na ang aming pagsubok. Kinabukasan, dinaan namin ang araw sa paglilinis ng aming tahanan at pag-aayos ng mga bagay na nagkalat dahil sa naganap na kaguluhan kagabi. Habang abala sa aming mga gawain, napag-usapan namin kung ano ang dapat gawin tungkol sa nangyari. Una, napagdesisyonan namin na ilibing ang supot ng kakaibang karne na iniwan ng estranghero. Kahit ano pa ito, hindi namin ito dapat hayaang makita ng iba pang tao sa nayon. Ipinagdasal din namin para sa kaluluwa ng taong pinagkunan nito kung sino man siya. Pangalawa, napagkasunduan din namin na ipaalam sa buong nayon ng tungkol sa pangyayari upang maging mapagmatsyag sila. Ayaw na naming maulit ang nangyari sa iba pang walang muwang na tao. Kailangan din nilang matutong maging maingat sa mga estranghero. Pangatlo at pinakamahalaga, natutunan namin na mas mabuting magkaisa at magtulungan bilang pamilya at bilang komunidad. Sa panahon ng panganib, kailangan natin ang isa't isa upang malampasan ang anumang pagsubok. Habang nag-uusap, pumasok ang aking mga apo, nakakauwi lang galing sa paaralan. Agad silang nakibahagi sa usapan tungkol sa naganap. Masaya kaming nakapagkwentuhan at nagtawanan habang pinag-uusapan ng lahat. Napagtanto ko na kahit anong uri ng pagsubok ang dumating, malalampasan namin iyon kapag magkakasama kami bilang pamilya. Sila ang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin tuwing nalulumbay ang aking damdamin. Sa ngayon ay patuloy ang aming payapa at masayang pamumuhay sa nayon. Tuwing umaga, sabay pa rin kami pumupunta sa ilog upang mangisda ng aking mga apo. Habang naghihintay na kumagat ang isda, nagkukwentuhan kami ng aking mga apo tungkol sa kanilang mga pangarap sa hinaharap. Nakikita ko sa kanilang mga mata ang pag-asa at determinasyon na magtagumpay. Batid ko sa aking puso na kahit ano pang pagsubok ang hamunin sa amin, malalampasan namin iyon dahil magkakasama kami. Patuloy kong aalalayan at sasamahan ang aking pamilya anuman ang mangyari. Paglipas ng ilang linggo, tuluyan ang bumalik ang dating tahimik at payapang pamumuhay namin sa nayon. Ngunit hindi namin makalimutan ang aral na aming natutunan mula sa nangyaring karanasan. Isang umaga, habang nag-uumagahan kami ng aking pamilya, nagkwento ako sa aking mga apo tungkol dito. Inilarawan ko sa kanila ang takot at pangamba na aming naramdaman nang harapin ang di kilalang nilalang. Ngunit sa kabila nito, mas pinahahalagahan namin ang pagkakaisa ng aming pamilya at komunidad na siyang nagbigay lakas sa labanan at anumang uri ng panganib. Ipinakita ko sa aking mga apo na sa panahon ng pagsubok, dapat tayong magkaisa at magmalasakit sa isa't isa. Pagkatapos, tinanong ko sila kung ano ang natutunan nila mula sa kwento. Sumagot ang aking panganay na apo, kahit gaano nakakatakot ang isang pagsubok, ay dapat harapin ng buong tapang at determinasyon. Dagdag pa ng aking bunsong apo, mas mainam daw na huwag magmadali sa pagpapasya, lalo na kapag kakaiba o hindi pamilyar ang isang sitwasyon. Mabuting maging maingat at magmatsyag palagi upang maiwasan ang anumang panganib. Napangiti ako sa kanilang mga sagot. Mukhang naunawaan nga nila ang aral mula sa naganap. Ipinaliwanag ko sa kanila na mahalaga ang maging mapanuri sa mga bagay-bagay at huwag agad maniwala o tumugon ng hindi nag-iisip.
Pagkatapos, sinabihan ko sila na samahan nila ako sa pangingisda kinabukasan. Gusto kong turuan silang maging mapagmatsyag sa paligid habang nasa ilog kami. Kailangan nilang matutong maging alerto sa anumang kakaibang pangyayari. Kinabukasan, masayang magkakasama kaming nagtungo sa aming paboritong pangisdaan. Habang naghahagis ng lambat, tinuturuan ko sila kung paano suriin ang paligid para sa anumang senyales ng panganib. Palagi kong ipinapaalala na maging maingat sa mga estranghero at huwag agad magtiwala rito. Sa huli, nagawa nilang maayos ang aking mga tagubilin. Nakita ko sa kanilang mga mata ang sigasig na protektahan ng isa't isa at ang buong nayon. Batid ko na handa na silang harapin ang anumang pagsubok sa hinaharap na may tapang at determinasyong katulad ng sa akin nung ako'y bata pa. Hanggang dito na lang po Kuya Chris ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ako po si Tasyo, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw po Kuya Chris at sa lahat ng mga nakikinig sa channel nyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Daniel dahil gusto kong manatiling lihim ang aking pagkatao para sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. Nagtatrabaho ako bilang cashier sa isang maliit na ospital sa aming lugar. Hindi ko na rin babanggitin kung saang probinsya kami nakatira upang maiwasan na maulit muli ang nakaraan. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng aking buhay. 5 taon na ang nakalilipas. Isang mahalagang bahagi ito ng aking buhay na hindi ko malilimutan. Ang lahat ng ito ay nagsimula noong ako'y nasa mataas na paaralan o high school. Noong mga panahong yon, mayroon akong matalik na kaibigan na nagngangalang Jasper. Siya ay aking kaklase simula nung unang taon hanggang sa huling taon ng aming pag-aaral. Hindi kami nagkakalayo sa isa't isa. Madalas kaming magkasama sa library upang magbasa ng iba't ibang aklat. Pareho kaming mahilig sa pagbabasa, kaya't doon kami madalas nagkikita pagkatapos ng klase. Dahil sa lagi naming pagsasama, para na rin naming kapatid ang isa't isa. At talagang itinuring ko siyang isang tunay na kapatid. Ito ay dahil namatay ang aking tunay na kapatid bago pa man ako pumasok sa high school. Kaya't para sa akin, pakiramdam ko, si Jasper na ang pumalit sa puwang na iniwan ng aking namatay na kapatid. Kahit na bakasyon, patuloy pa rin ang aming pagsasama. Minsan, nasa bahay nila ako naglalaro ng iba't ibang laruan. Minsan naman sa amin. Magkasama kaming nagbabasa ng comics na koleksyon ng aking ama. Ang saya ng mga panahong yon na ngayon ay mahalagang alaala na lamang. Parang kahapon lang nangyari ang lahat, ngunit 5 taon na ang nakakalipas. Nang magtapos kami ng high school, magkahiwalay kaming kumuha ng kurso sa kolehiyo. Si Jasper ay nag-arkitektura habang ako naman ay sa computer technology nag-aral. Ngunit hindi iyon naging hadlang para magkalayo kami bilang magkaibigan. Tuwing Sabado at Linggo, nagkikita pa rin kami sa bahay ng isa't isa. Doon kami nagkukwentuhan tungkol sa mga nababasa naming aklat sa loob ng linggo. Pagkatapos ng 4 na taon, sabay kaming nagtapos ng kolehiyo at parang bahagyaring magkasabay din kaming nakahanap ng trabaho. Ako ay nagtrabaho bilang cashier sa maliit na ospital, samantalang si Jasper naman ay sa isang kumpanyang pang-arkitektura nagtrabaho. Sa kabila ng aming pagkakahiwalay, patuloy pa rin ang aming pagkakaibigan.
para na rin akong anak sa mga magulang ni Jasper sa tuwing ako'y dumadalaw sa kanila. Gayun din naman, patuloy nilang tinatanong kung kailan darating si Jasper sa aming bahay. Napakabilis ng panahon. Bigla na lamang nalaman namin na ikakasal na si Jasper. Siyempre ako ang naging best man sa kasal nila. Alam kong iyon ang pinakamasayang araw sa buhay ni Jasper. Hanggang sa mabigyan sila ng isang batang babae na pinangalanang Alexa. Isa ako sa mga naging ninong ni Alexa. Mula noon, itinuring ko na siyang aking anak. Sapatos ang aking regalo sa kanya nang binyagan siya. Sabi ko sa kanya, malayo ang mararating niya sa buhay, anuman ang landas na pipiliin niya. Matapos ang ilang taon, pamilyado na si Jasper. Kasama na niya sa buhay ang kanyang asawa at ang kanilang anak na si Alexa. Tuwing sumasapit ang linggo, lagi kaming nagkikita upang makapagkwentuhan. Kadalasan, kasama rin namin si Alexa na laging excited na makita ako. Isang araw, habang kami ay nasa sala at si Alexa ay naglalaro ng kanyang mga laruan, bigla niya akong tinawag. Ninong, tingnan mo itong ginawa ko. Ang sabi niya, habang hawak ang isang papel. Lumapit ako at tinignan ang papel. Isang drawing iyon na silang tatlo. Siya, ang kanyang ama at ang kanyang ina. Napangiti ako dahil sa ganda ng kanyang guhit. Ang galing mo talagang mag-drawing, Alexa. Sigurado akong mapapalawak mo palalo ang iyong talento. Wika ako. Ngumiti siya ng malawak bago tumakbo pabalik sa kanyang mga laruan. Napansin kong nakatingin sa amin si Jasper na may ngiti rin sa labi. Salamat talaga, Daniel, sa pagmamahal mo kay Alexa. Ikaw lang talaga ang turing niyang tunay na ninong. Walang anuman, tol. Anak na rin ang turing ko sa kanya, kaya natural lamang na mahalin ko siya. Sagot ko. Matapos noon, ay nagpatuloy ang aming kwentuhan tungkol sa mga nangyayari sa aming buhay. Masaya kaming nagkukwentuhan habang abala rin si Alexa sa paglalaro. Para kaming isang maliit ngunit masayang pamilya sa tuwing nagkikita. Ngunit hindi lahat ng bagay ay nananatiling maganda. Isang madilim na pangyayari ang biglang dumating at nagbago ang lahat. Isang umaga, mabilis kong tinanggap ang tawag mula sa kaibigan kong si Ryan. Agad niyang ibinigay ang masamang balita. Namatay sina Jasper at ang kanyang asawa sa isang aksidente. Pumangga ang kanilang sasakyan sa isang pader. Napakaswerte ni Alexa na wala siya sa loob ng sasakyan nang mangyari yun. Ngunit ngayon ay naulila na siya sa magulang. Sa sandaling yun, para bang bumagsak ang mundo ko. Hindi ako makapaniwalang na wala na sina Jasper at ang kanyang asawa. Paano na lamang si Alexa? Sino ngayon ang mag-aalaga sa kanya? Maraming tanong ang pumupuno sa aking isipan. Dali-dali akong pumunta sa punerarya kung saan dinala ang bangkay ni na Jasper at misis niya. Nakita ko roon si Alexa. Umiiyak habang nakatingin sa mga kabaong ng kanyang mga magulang. Lumapit ako at mahigpit siyang niyakap. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan habang humahagulgol siya sa aking bisig. Huwag kang mag-alala, Alexa. Nandito lang ako. Bulong ko habang hinahagod ang kanyang buhok. Bagamat umiiyak rin ako sa loob ko. Matapos ang ilang araw, inilibing na ang mag-asawa. Marami ang dumalo sa libing pero wala akong pakialam. Ang tanging nasa isip ko noon ay kung paano mapapanatili ang ngiti sa mukha ng aking inaanak. Pagka-uwi sa bahay, tuluyan ng sumiklab ang aking luha. Habang umiiyak,
nananalangin ako kay Lord na bigyan niya ako ng lakas. Alam kong hindi madali ang gagawin ko, pero handa kong harapin ang anumang hamon para kay Alexa. Kinabukasan, dumalaw ako sa bahay nila Jasper, kung saan pansamantalang tumutuloy si Alexa kasama ang katulong nila. Kinausap ko ang social worker na humahawak sa kaso ni Alexa. Sinabi kong handa akong ampunin si Alexa bilang aking anak. Sa simula ay nag-aalinlangan sila dahil wala akong asawa. Pero ipinaliwanag ko na ako ang ninong ni Alexa at gusto kong mapanatili ang pamilya niya. Matapos ang ilang linggo at pagdinig sa hukuman, formal na inampun ko si Alexa. Kinuha ko siya sa dati niyang tahanan upang simulan ang aming bagong buhay. Mahirap sa simula dahil kailangan kong turuan ang sarili kung paano maging ama. Pero dahan-dahan ding natutunan ko ang lahat ng responsibilidad na kasama nito. Sa paglipas ng panahon, nakita kong unti-unting bumabalik ang ngiti sa mukha ni Alexa. Kahit papaano ay naibsan ko ang lungkot sa puso niya. Gayon din ay unti-unti ko ring nararamdaman na para na nga siyang tunay kong anak. Handang ibuwis ko ang lahat alang-alang sa kanyang kaligayahan. Isang taon na ang nakalilipas mula nang ampunin ko si Alexa at simula ng bagong buhay naming dalawa. Hindi madali sa una dahil wala akong karanasan sa pagiging ama. Pero dahan-dahang natutunan ko rin ang lahat. Araw-araw, maaga akong nagigising upang maghanda ng aming almusal at baon ni Alexa. Pagkatapos, siya'y gigisingin ko na rin para maligo at magbihis upang pumasok na sa eskwela. Bago mag alas 7, ay kakain na kami at saka ko siya ihahatid sa kanyang paaralan. Hapon naman ay nasa harapan na ako ng paaralan niya bago pa man lumabas ang mga bata. Makikita ko siyang tumatakbo papalapit sa akin habang bitbit ang kanyang baon. Sasalubong siya sa akin ng isang mahigpit na yakap at halik sa pisngi bago pumasok ng kotse. Magkukwentuhan kami tungkol sa araw niya habang nagmamaneho ako pauwi. Tuwing Sabado at Linggo naman, bonding time namin ni Alexa. Minsan, joyride lang malapit sa aming lugar. Muli niyang pinamalas ang kanyang kahiligan sa pagdodrawing tulad ng kanyang ama. Kapag may nakikita siyang magandang tanawin, hihingi siya ng papel at lapis para ito'y mailarawan. Matapos ay ididikit niya ang mga ginuhit niya sa dingding ng kwarto niya. Napakasipag at masayahin niyang bata. Sa mga panahong yun, para na talagang tunay kong anak si Alexa. Mahal na mahal ko siya at handa kong ibigay ang lahat, mapaligaya lamang siya. Kahit madalas ay wala akong kasamang babae dahil abala ako sa pag-aalaga kay Alexa. Masaya na ako basta kasama ko siya. Ngunit sa likod ng aming payapang pamumuhay, may mga panganib palang nagbabadyang dumating. Isang Sabado, magjo-joyride sana kami ni Alexa nang biglang may malaking nilalang na lumapag sa bubong ng aming sasakyan. Napamura ako sa gulat habang naririnig ang malalakas na kalabog sa bubong. Daddy, ano yon? Tanong ni Alexa na gulat na gulat. Huwag kang mag-alala anak, nandito lang ako. Sagot ko kahit natatarantan na rin. Biglang may mukhang lumitaw sa windshield ng kotse. Napakadilim ng mga mata nito at ang bibig ay puno ng matatalim na ngipin. May mahabang buhok ito na para bang dugo ang kulay. Nahanap din kita. Sabi nito sabay tumawa. Sa takot,
Hindi ko namalayang nawala ako sa wisyo sa pagmamaneho. Buti na lamang at nakarecover ako bago pa tumama ang kotse sa puno. Agad kong inabot ang baril na palagi kong bitbit. Pinaputukan ko ang nilalang, ngunit mabilis itong umalis. Tuluyan na itong naglaho sa gabi. Niyakap ko si Alexa na umiiyak na sa takot habang pumapatak ang kanyang luha at nanginginig. Huwag ka nang umiyak. Ligtas na tayo. Wika ko habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Mula noon, tuluyan na akong nagbago. Hinigpitan ko na ang pagbabantay kay Alexa. Hindi ko siya pinapayagang maglaro sa labas o lumabas ng bahay ng mag-isa. Lagi ko siyang sinasamahan kahit saan siya pumunta. Araw-araw ding dinadala ko ang baril para proteksyon namin. Mas kinatatakutan kong maulit ang insidenteng iyon kaysa anumang bagay. Ngunit sa kabila ng aking pag-iingat, may mga bagay rin na hindi mo maikontrol. At darating ang isang pagkakataong muli kaming bibigyan ng hamon ng likas na buhay. Isang taon na mula nang mangyari ang insidente sa aming joyride. Sa loob ng panahong yon, lubos akong nag-ingat at bantay sa kaligtasan ni Alexa. Hindi ko siya pinapayagang lumabas ng bahay ng mag-isa at laging kasama siya saan man pumunta. Pati sa paghatid at sundo sa kanya sa eskwela, ako mismo ang gumagawa nito. Ngunit sa kabila ng aking pag-iingat, may mga pangyayari pa rin na hindi mo makokontrol. Isang hapon, dapat ay susunduin ko na si Alexa sa eskwela. Ngunit hanggang 6:00 ng gabi ay wala pa rin siya at hindi pa lumalabas. Kaya't pumasok na ako sa loob para hanapin siya. Doon ko nalaman mula sa guro at gwardiya na lumabas na pala si Alexa kasama ang isang lalaking nagpakilalang kamag-anak niya. Agad akong kinabahan nang marinig iyon. Paano kung hindi talaga kamag-anak niya yun? Paano kung isa na namang nilalang ang kumuha sa kanya? Kaya't kaagad akong naghanap sa paligid ng eskwela. Tinignan ko ang mga madilim na sulok at mga lugar na maaaring puntahan ng isang bata. Ngunit wala akong makitang Alexa. Hanggang sa napaisip na ako na baka hindi ko na siya makita pang muli. Pasado 9:00 na ng gabi nang bumalik akong luhaan sa aming bahay. Pumasok ako na nanginginig sa takot habang tinatawag ang pangalan ni Alexa. Alexa? Alexa? Nandiyan ka ba? Biglang may tumakbo palapit sa akin. Nang lumingon ako, si Alexa iyon na nakangiti. Agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Ramdam na ramdam ko ang tuwa at pasasalamat sa aking puso. Matapos kong kalmahin ang sarili, kinausap ko si Alexa tungkol sa nangyari. Sinabi niya na sumama raw siya sa kanyang tito Ryan nang wala sa sarili. Para siyang napilitan kahit hindi niya kilala ang lalaki. Doon ko napagtanto na marahil isa na namang hindi karaniwang nilalang ang kumuha kay Alexa. At kahit na anong ingat ko, lagi pa ring may paraan silang makuha ang aking inaanak. Kinabukasan, dumating ang lalaking nagngangalang Ryan. Ipinaliwanag niyang siya raw ang tunay na ninong ni Alexa at nais lang nitong dalawin ang inaanak. Ngunit sa kabila ng kanyang paliwanag, ramdam ko pa rin ang pagdududa sa aking puso. May mali, may hindi tama sa lalaking ito. Kaya't habang nasa loob siya ng aming tahanan, hindi ko inalis ang aking paningin sa kanya. Taimtim akong nanalangin na protektahan kami ng Panginoon laban sa anumang masamang hangarin ng lalaking ito. Matapos ang ilang sandali, umalis na rin si Ryan. Ngunit nanatili ang pangambang baka bumalik siya
at muling kunin ang aking inaanak. Alam kong kailangan ko nang gumawa ng hakbang upang protektahan si Alexa at handa akong gawin ang lahat makuha ko lang ang kapayapaan ng kanyang puso at isipan. Matapos ang pagbisita ng lalaking nagngangalang Ryan, tuluyan na akong naging mapagmatsyag sa kaligtasan ni Alexa. Hindi ko na siya pinalalabas ng bahay at palagi ko siyang kasama. Ang paghahatid at pagsusundo ko sa kanya sa eskwela ay lalo ko pang pinagbuti. Ngunit sa kabila nito, may mga bagay pa rin na hindi makontrolado. At isang araw, muli akong hinamon ng tadhana. Biyernes ng umaga iyon nang ihatid ko si Alexa sa eskwela. Maaga akong pumasok sa trabaho upang magawa ng paraan na maaga rin akong makakauwi. Inasahan kong sasalubungin ako ni Alexa ng ngiti pagkatapos ng klase. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Bandang 6:00 na ng gabi, pero wala pa ring Alexa na lumalabas mula sa eskwelahan. Kaya muli akong pumasok at humingi ng tulong. Doon ko nalaman na isang lalaking nagpakilalang kamag-anak daw ang nagsundo ulit kay Alexa kanina pa. Sa sandaling yon, para bang bumagsak ang mundo ko. Bakit nangyayari na naman ito? Sino na naman ang kumuha sa aking inaanak? Paano kung hindi na siya makabalik sa akin? Lahat ng takot at pangamba ay bumalot sa aking puso. Ngunit alam kong hindi ito ang oras para magpadala sa emosyon. Kailangan kong manatiling malakas at matatag para kay Alexa. Kaya't muling inikot ko ang paligid habang walang tigil na tumatawag sa kanyang pangalan. Alexa? Alexa? Ngunit bakit wala pa rin siyang sagot? Hanggang sa tuluyan na akong manghina at mapaluhod sa pagod. Bakit paulit-ulit na lang ang ganitong pagsubok? Bakit parang hindi ko kayang pangalagaan ng lubos ang aking inaanak? Nalulumo ako nang biglang may kamay na humawak sa aking balikat. Paglingon ko, si Alexa yon nang nakatingin sa akin na nag-aalala. Niyakap ko siya ng sobrang higpit na parang ayaw ko nang pakawalan. Alexa anak, salamat at ligtas ka. Bulong ko habang umiiyak. Muling minulat ng pangyayaring yon ang aking mga mata. Alam kong hindi naligtas para sa amin dito. Kailangan namin ng lilipatan ng bagong simula. Handa akong iwan ng lahat, makasiguro lang na magiging maayos ang kinabukasan ng aking inaanak. Mananatili siyang nakangiti at malayo sa anumang panganib. Matapos ang sunod-sunod na insidente, nagdesisyon na ako na umalis ng tuluyan kasama si Alexa. Alam kong hindi na kami ligtas sa bayang iyon, kaya kailangang humanap na ng bagong lugar. Isang araw, dumating ang lalaking nagngangalang Ryan. Kaibigan daw ito ng tatay ni Alexa at gusto niyang daw samahan kami sa paglisan papuntang probinsya. Doon daw kami magiging ligtas mula sa mga nilalang na gustong angkinin si Alexa. Sa unay nag-alinlangan ako kay Ryan. Hindi ko man lang siya kilala at bigla na lang siyang lilitaw sa buhay namin. Pero ipinaliwanag niya ang dahilan kung bakit kami sinisilot ng mga masasamang nilalang. Matagal na raw may alitan ng angkan ni Alexa sa mga aswang. At ngayon, hinahabol nila si Alexa upang tapusin ang lahi ng kanyang angkan. Sa kabila ng aking pagdududa, umayag akong sumama kay Ryan papunta sa probinsya. Alam kong iyon ang tanging paraan upang mailayo si Alexa sa kapahamakan. Handang isugal ang lahat para sa kapakanan at kaligtasan ng aking inaanak. Kaya naman kinabukasan,
nakasakay na kami sa kotse ni Ryan patungong probinsya. Tahimik lang kaming nagbebiyahe nang biglang nagsalita si Alexa. Daddy, sa tingin ko may masamang nilalang sa tabi natin oh. Wika nito. Napalingon ako kay Ryan at nakitang nakatingin ito kay Alexa. Ngunit hindi ko makita ang kanyang mga mata dahil nakasuot siya ng itim na salamin. Bigla ko itong hinalungkat at nakita ang kanyang mga mata. Baligtad ang kulay. Agad kong naalala ang nilalang na tumakbo sa bubong ng aming kotse noon. Si Ryan ay isang aswang. Dali-daling hininto ko ang sasakyan at kinaladkad si Alexa palayo rito. Sumigaw si Ryan ngunit hindi na namin siya pinansin. Patuloy lang kaming tumakbo palayo hanggang sa makasakay kami ng bus papunta sa probinsya, malayo sa nilalang na iyon. Nang makarating kami, agad kaming sinalubong ng aking mga magulang. Matagal na pala nilang gustong samahan kami ni Alexa sa probinsya upang maging ligtas kami rito. Masaya akong nakasama kong muli ang aking pamilya. At alam kong dito magiging payapa at masaya ang aming buhay, malayo sa anumang panganib. Matapos naming makatakas kay Ryan, nakarating na kami ng ligtas sa probinsya kasama ang aking mga magulang. Dito na kami maninirahan ni Alexa upang tuluyang makalayo sa mga aswang. Masayang masaya ako dahil muli kong nakasama ang aking pamilya. Mainit ang pagtanggap nila kay Alexa at agad siyang naging bahagi ng aming tahanan. Palagi siyang kinukulit ng aking mga nakababatang kapatid na lubos na naaaliw sa kanya. Araw-araw, ginagawa ko ang lahat para mapanatili ang ngiti sa mukha ni Alexa. Pinapasaya ko siya sa abot ng aking makakaya. Minsan, niluluto ko ang kanyang paboritong pagkain o tinuturuan siyang magluto. Madalas din kaming nagkukwentuhan habang nakahiga sa damuhan sa aming bakuran. Masayang masaya si Alexa sa tuwing nakikipaglaro sa aking mga kapatid. Para siyang blooming flower sa aming hardin. Unti-unti, nawala na ang lungkot at pangamba sa kanyang mga mata. Ngayon ay puno ng sigla at saya ang kanyang muka. Napalitan na ng tunay na kaligayahan ang takot at pangamba. Gabi-gabi, bago siya matulog ay hinahalikan niya ako sa pisngi at mahigpit na yayakapin. Salamat sa lahat, Daddy. Mahal na mahal kita. Ang sabi niya palagi. Naiiyak ako sa tuwa tuwing naririnig ko iyon mula sa kanya. Lahat ng paghihirap at sakripisyo ay nagkaroon ng kabuluhan dahil masaya at ligtas na si Alexa. Ito ang pinakamahalagang bagay sa akin. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang takot ko na baka lumitaw muli ang mga masasamang nilalang. Kaya't patuloy akong nag-iingat at bantay sa kaligtasan ni Alexa. Handang ibuwis ang lahat alang-alang sa kanya. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang ngiti sa kanyang muka, napapanatag ang loob ko. Napapatibay ang aking paniniwala na magiging maayos ang lahat. Mananatili kaming masaya at magkasama habang lumalaki si Alexa ng maligaya at malaya. 5 taon na ang nakalilipas mula nang lumipat kami rito sa probinsya upang maging ligtas si Alexa. Ngayon ay 11 na siya at palagi pa ring masayahin at mabait na bata. Ako naman, nakahanap na ng babaeng makakasama ko sa buhay at 1 taon na kaming kasal. Napakabait at maalaga ni Dina kay Alexa. Naturing na niyang tunay na anak. Kamakailan lamang, biniyayaan kami ng isang sanggol na lalaki. Masaya kaming namumuhay dito sa probinsya, malayo sa mga panganib ng syudad.
Palagi kaming magkakasama bilang isang pamilya, kumakain at naglalaro. Tuwing linggo, sabay kaming nagpupunta sa simbahan upang magpasalamat sa biyaya ng Panginoon. Sa tuwing nakikita ko ang maligayang ngiti sa mukha ni Alexa, napapanatag ang aking loob. Ang dating batang puno ng lungkot at pangamba ay ngayon ay isang masayahing dalaga na. Lumaki siyang malaya at ligtas sa anumang agam-agam. Minsan, naaalala ko pa rin ang mga pagsubok na dumaan sa amin noon. Ngunit sa halip na pangamba, nagiging inspirasyon na lamang iyon sa akin. Ipinagmamalaki kong nalagpasan namin ang lahat ng iyon ni Alexa. At ang mga alaala ng pagsusumikap ay nagpapatibay sa aming pagkakaibigan bilang mag-ama. Ngayon ay tiwala akong kahit anong hamon ang dumating ay kakayanin namin ito ng magkasama. Dahil ang pinakamahalaga, magkasama kami ni Alexa bilang isang pamilya. At ang pagmamahalang magpapaigting sa amin sa anumang pagsubok. Kaya't habang tumatanda si Alexa, patuloy kong ipinagdarasal na manatili siyang masunurin at matulungin. Upang anumang landas ang pipiliin niya ay lagi niyang tatandaan na may isang pamilya siyang kayang sumuporta at alalayan siya. Ang pag-asa at pagmamahal ang magbibigay lakas sa kanya. At alam kong gagawin niya ang lahat para sa kapakanan ng kanyang sariling pamilya balang araw. Ito ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko bilang isang ama, na sa pagmamahalan at pagsasama-sama, malalagpasan namin ang anumang pagsubok sa buhay. Hanggang dito na lang po mga kaistorya ang aking kwento. Ako po si Daniel, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.